Samantala, nakatipid umano ang pamahalaan ng mahigit 50 milyong piso sa paggawad ng Commission on Elections sa Smartmatic ng 500 milyong pisong kontrata para sa Election Results Transmission Solutions and Management Services o ERTS. Samantala, hinimok naman ng COMELEC ang publiko na magbigay ng kanilang komento at suwestyon sa planong mall voting gamit ang social media. May report ang aming kasamang si Ria Fernandez live via phone pad. Haji, makatitipid umano ang pamahalaan ng mahigit 50 milyong piso matapos maigawad ng Commission on Elections sa Smartmatic Total Information Management Corporation ang 500 milyong pisong kontrata para sa Election Results Transmission Solutions and Management Services o ERTS. Ayon kay Director James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC, tanging Smartmatic lamang ang lowest responsive bidder laban sa tatlo nitong katunggali sa kontrata na EZCOM Telecommunications and Solutions Corporation, EDGCOM Incorporated at SOG Philippines Incorporated. Kakulangan sa eligibility requirements, hindi maayos na paglalatag ng technical capabilities ng teknolohiyang iniaalok at kawalan ng plano para sa integrasyon na timeline ang ilan sa mga rasong tinukoy ni Jimenez kung bakit hindi napili ang mga nabanggit na kumpanya. Ang Smartmatic din ang nanalo sa ERTS contract ng COMELEC noong halalan 2010 at 2013. Kritikal ang teknolohiya sa eleksyon dahil ito ang gagamitin ng mga canvassing center sa pagpapadala at pagtanggap ng mga resulta ng boto. Samantala, dahil hindi kayang i-accommodate ng COMELEC ang lahat ng nais makilahok sa isinasagawang public hearing sa punong tanggapan nito hinggil sa planong mall voting, hinihikayat ni Jimenez sa mga botante, lalo na yung nasa malalayong lugar, na gamitin ang social media para ihayag ang kanilang pulso sa issue. I-post lamang ang mga tanong at komento sa Twitter at COMELEC, karugtong ang hashtag mallvoting, at sa Facebook, facebook.com/officialcomelec. Sa mga naunang pahayag ni COMELEC Chairperson Andres Bautista, sinabi niya na ang kanilang planong mall voting ay bahagi ng kanilang layuning maging malinis at mapagkakatiwalaan ng halalan 2016 at upang mapaganda rin ang voting experience ng mga botante. Nasa 2 milyong botante ang inaasahang makaboboto sa mga mall na karamihay mga senior citizen at persons with disabilities o PWDs. Kaugnay pa rin ng eleksyon, naghain na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo sa COMELEC nitong umaga. Ito'y kasunod ng kanyang pag-withdraw ng kandidatura bilang alkalde ng lungsod Davao. Nagpadala lamang ng kinatawan si Duterte para isumite ang kanyang COC sa COMELEC Law Department at ito'y si Attorney Salvador Medialdea. Yan ang pinakamainit na balita mula sa COMELEC. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.